Dalawa lang, no? Nagdadrama lang 'tong mga 'to o nagkekengkoy lang. Sabi ko nga, isa po 'to sa ano, no? Alam niyo matutuwa po yung mga tao kung ang naririnig sa inyo, paano niyo nilulutas, no? Anong gagawin natin? Sige, lutasin natin yung problema ng bigas. Bigas lang muna. Lutasin natin bakit hindi tayo nakakapag-attract ng mga turista. Salang natin yung mga tourism department yan. Ano yung nakikita niyong problema para mapondohan natin yan? Bakit hindi tayo nakakapag-attract ng foreign investors? Yan po yung mga, alam niyo po, kung may dapat kayong talakayin, no? Paano pa unlarin yung bayan? Kung gusto nyong investigasyon nyo yung mga, ang dami na pong daan-daang bilyon na yung nawawala No? Sana nakikinig kayo sa mga himutok ng tao. Tignan po ninyo. Ito, real talk lang po tayo. Ayaw kong makinig dyan sa Quadcom. Una, napakahahaba niya. Mula umaga hanggang madaling araw ang ano nila Ang kalang Quadcom Maghihintay ka na lang talaga sa dyaryo Pero sinubukan ko lang bago tayo magsimula rito. Kung ano na yung pinag-uusapan. Kasi nabasa ko na to itong komedya nila Quadcom Chairman Fernandez at Abante. Pero yung sa live, nakinig ako saglit. Ang pinag-uusapan yung pong mga Chinese na raid na ginawa sa Chinese ni General Wilkins, no? Wilkins Villanueva ba si Wilkins? Tapos, natuklasan ko, ito pala mayor pa si Digong. Alam niyo yung mayor pa naging presidente nga po yan Di po ba? Gusto niyo bang magalit kami sa kanyang pagiging mayor? Gusto niyo po bang sisiraan niyo po ba si Pangulong Duterte? Tapos na yun In fact, naging presidente siya Naging presidente po siya sa kanyang mga ginawa sa Davao. Alam niyo, sabi ko napaka-outdated, wala sa panahon tong ginagawa. Investigasyon nyo dapat nakakatulong man lang sa tao. O kaya yung ngayon, yung mga nangyayari, wala po bang problema ngayon na nagaganap na dapat ma-stop? May stop nyo po ba yung nangyari nung mayor si Tatay Digong? Palagay nyo na napalabas na masamang tao si Tatay Digong. Ano pong nangyayari? Mai-stop ba natin? Ano po yung gagawin natin? Ano solusyon nyo? Isasabatas nyo ba na gumawa tayo ng time machine para harangin si Tatay Digong sa kanyang nung mayor pa siya? Alam niyo yung sinasabi ko mga kapatid? Kung totoo, pumunta na riyan sa inyo si Tatay Digong. Di ba? Balik na naman kayo. Isang araw dyan. Hindi nyo na inimbita. Kasi ang hamon sa inyo, kung meron kayong ebidensya, sampa na ng reklamo. Sampahan nyo na ng kaso. Si mayor pa siya, naging presidente. Sana nakinig kayo sa rally ng Iglesia ni Cristo. Sana nakinig kayo sa milyong-milyong lumabas. Tama na ang politika. Di ba? Tama na po yung politika. Hindi po ako nanonood. Yun lang nga Tinignan ko lang kung ano ba talaga pinag-uusapan dito. Bakit ang tagal na? Tinatanong si Wilkins yung mga Tapos biglang pumasok si Mayor Rodrigo Duterte. Mayor pa! Nanalo nga ang presidente. hindi ko talaga makuha kung saan ang tunguhin ng Quadcom. Kasi po simple lang yung nangyari sa Senate. Sinalang po si Dilima, tinanong ni ni Dingoy Estrada. Ano sabi po ni naging DOJ ka Mayor si Digong, mas mataas ang tungkulin mo, DOJ secretary ka Human rights, nung commissioner ng human rights
si Laila de Lima, para lang po mapatunayan, mabalikan nyo lang po naging commissioner po ng human rights si Laila de Lima. Ang tinanong po sa kanya, ano ang tinutukan niya? Yung Davao. Davao EJK ang tinutukan niya. Si Digong Mayor. Okay lang yun kasi si HR maaaring hindi niya nakasuhan walang kaso Pero naging DOJ secretary ka, hawak mo NBI, hawak mo lahat na mag-iimbestiga kay Digong. Mayor pa rin si Digong. Wala kang na isang pangkaso kay Digong. Yun po yun mga kapatid. Numero 1 kaaway na ni Laila de Lima, walang isang pangkaso. Pinag-initan na siya. Yung buong CHR ni de Lima nakatutok lang kay Digong bilang mayor. Pero wala po. Naging DOJ pinakamakapangyarihan, isa sa pinakamakapangyarihang cabinet official. Wala pong nakaso. Tapos ngayon, ano po ang endgame po nito? Nang ginagawa niyo po sa Quadcom tungkol po kay Tatay Digong. Hinamon na kayo kung mayroong kayo, inimbitahan nyo, pumunta riyan sa inyo. Kung meron kayong ebidensya, kasuhan nyo ko. File a case. Kasi anong batas ang nagagawa ninyo ngayon? Sa paulit-ulit na Okay, ginagawa niya pong timing, di ba? Ito po, sinasabi ko sa inyo kung anong ginagawa nila, pero hindi po para ilis kayo. May malaking issue po ngayon. Daan-daang billion po ang involved. In-expose po sila ni Mayor Magalong 777, tapos meron pang 30-30-30. Pera po ng mga taong bayan yan habang naghihirap. Breaking record sa kahirapan, breaking record sa pagkagutom ang mga Pilipino. Habang yan po ay breaking record tayo sa paghihirap, breaking record tayo sa pangungutang, breaking record tayo sa pagbenta ng ginto, breaking record tayo, panay breaking record tayo. Panay negative nga lang. Walang investment, breaking record tayo. Walang project, breaking record po tayo sa lahat. Ngayon, inaabala ninyo yung sarili ninyo sa naganap nung mayor si Tatay Digong. Nung mayor hindi ng presidente way back mayor pa. Sa tingin nyo, masyasyak kami? Kaya nga nanalong presidente. Gagawin niya sa Davao, gagawin niya sa Pilipinas yung ginawa niya sa Davao. Magko-conduct din siya ng war on drugs. Hindi na po shocking yan Wala na pong value, shock value ba gusto nyo? Masyasyak ang mga Pilipino, mamamatay tao si Digong. Mahal ng tao si Tatay Digong. Gusto nyo ring mahalin yung presidente ngayon, lutasin nyo yung mga problema ngayon. Milyon po yung lumabas. Milyon po. Lahat po ng lumabas na milyon, naghihintay yan. Anong pagbabagong gagawin ninyo? I-ignore nyo lang. I-ignore nyo lang yung milyon na lumabas para manawagan sa inyo na tigilan na politika. After ilang araw, wala pang mag-isang linggo, isang linggo pa lang, balik Quadcom na naman kayo. Sabi ko talaga naghamon sila, parang hinahamon nila yung ng taong bayan. Yung kung hanggang saan mapapatig yung PC. Another expose na naman. Address, kayo po ang BICAM. Involve ang congressman. Mga pinuno nyo sa kongreso. Involve.
Wala lang sa inyo. Quadcom pa rin tayo. Patulan natin. Nakakatawa po. Hindi ko alam kung ito ba ay drama nyo lang o niloloko nyo lang po yung mga tao. Nanumpa, nakita ko. Kaya binasa ko eh. Quadcom twist. Fernandez, Abante, volunteer to be witnesses versus Grijaldo. Nanumpa pa sila. Bakit po? AJK yung iniimbestigahan nyo. Bakit si Grijaldo na ngayon? Bakit si Grijaldo na po yung napahiya kasi kayo sa Senado? Kaya kayo po maglilinis ngayon. Gusto nyo pong idiin. Ang ganda po ng hindi po sumasagot si Grijaldo. Invoking his right against self-incrimination. Pati yun, kinu-question nila. Paano hindi raw pwedeng invoke yung right ni Grijaldo for self-incrimination? Alam niyo po ba ibig sabihin ng self-incrimination? Ipapahamak niya yung sarili niya. Bakit? Meron siyang, nag-testify siya sa sa Senado eh. Gusto niyo, yung pag-testify niya sa Senado na pinangangatawanan niyang totoo, ay baliktarin niya. Ano po ang tawag doon? Pag bumaliktad ka sa sinumpaan mong salaysay. Ano po ang tawag doon pagka bumaliktad ka, nanumpa ka, etong katotohanan? Ano po tawag doon? May kaso ba yun? Yun nga po yun. Kung makakasuhan po siya ng perjury, kaya po siya dapat manahimik. Perjury yun eh. O retraction. Pero perjury yun kasi iba na yung sasabihin mo kaysa sa sinumpaan mo, sa sinabi mo sa Senado, mag-iiba dahil pinipressure ka ngayon. Yung po yung kahulugan niya ng against the right against self-incrimination. Ibang klase. Okay. Bakit po nanumpa si Abante at saka si testigo na ba sila sa AJK? May kinalaman ba sila sa AJK? Bakit sila nanumpa na bilang testigo? Hindi. Titestigo sila laban sa resource person nila. Nakukuha po ninyo? In the first place, bakit nyo minimit? Kaya nag-arise yan yung sinasabing pinipressure nyo siya kasi minute nyo siya outside ng session hall. May video nga eh. Sa labas na ng session hall eh. Kaya lang, alam nyo po, alam na natin to lahat eh. Mamimili lang kayo ng papanigan eh. Kung sino nagsasabi ng totoo. Si Grijaldo ba nagsasabi ng totoo? Malamang meron siyang ebidensya eh. Ang contempt po, hanggang pwede kang i-contempt. Another na naman. Another contempt na naman kasi ayaw niya raw makinig. Okay, anyways. Lahat ng to, sa tingin ko, para hindi na naman pag-usapan ito. Pero alam niyo po, kung nagawa niyo po yan, yung shock factor po, nakakashock yung mga revelasyon dyan noon sa Quadcom. Ngayon po, hindi na. Mas shocking po to eh.
Pera po ng taong bayan 'to, eh.